Ray guys! Good morning! Nag-snow na naman ulit pero hindi siya ganun kalakas. Sobrang white pa rin sa labas guys. Ayan, good morning sa inyong lahat. It's already 8:10 in the morning here in Finland and aalis kami. Tatlo kaming aalis guys because today merong ruokajärjestely or magdi-distribute kami ng food doon sa church and sabi ng isang team leader, kasi dalawang team kasi yan guys, merong absent kasi today kasi nagkasakit yung isang volunteer, kaya ako ang mag-fill in since off ko naman or wala naman akong ginagawa, kaya tutulong ako doon sa church. And since Anika have an activity today, sabay-sabay na kami aalis kasi on the way din naman. So i-drop lang ako ni Nico and Anika doon sa church guys, tapos i-drop ni Nico si Anika, tapos babalik din si Nico doon sa church para doon na siya mag-coffee while waiting matapos yung activity ni Anika. So ngayon, linis muna ng yellow si Nico kasi nagpo-frost na naman ulit, or tawag yan, nanggahi na po ng mga ice guys ba. Ayan, pero sobrang ganda ng umaga today guys, tingnan nyo, diba? Sobrang ganda, sobrang puti, tapos tawag nito, medyo maliwanag na siya compare other days. Ganito kasi talaga basta towards the season of spring na magliliwanag na. Sobrang ganda talaga tingnan ng chimney guys, kasi yung kapitbahay namin sila ng chimney nila ngayon, nagpapa-apoy sila. Sobrang gusto ko itong makikita talaga palagi yung chimney na umuusok. Sobrang gandang tingnan. Ayun. So, tara na sa church guys and tumulong tayo mag-distribute ng mga pagkain and mag-repack ng mga pagkain para ipamigay sa mga tao. Nasa harap natin guys, that's a forest machine. Ayan, hindi siya pinapatakbo on its na lang yung forest machine diretso sa road, kasi nga yung gulong niyan guys is bakal, so makakasira siya sa road, kaya palagi yan siyang kinakarga or kinicarry siya ng another truck or another, is it a trailer in Finnish? Like a truck, yeah. So because it cannot run on its own like sa road na ganito. Mabigat kasi yan siya guys, and I think this is Marcos truck. It looks like, yeah. But the truck is not. I think it's not. Yeah. Ganyan yung mga forest machine na ginagamit nila Nico sa forest. So andito na ako guys, analyst na rin si Nico and Anika. Kasi 9 o'clock yata yung activity today ni Anika guys. Meron siyang hobbies. Ayun. So hatid lang siya ni Nico doon. Tapos punta din si Nico dito sa church after. May mga gloves din guys and masks. So, may mga food pa dito. So dito na part guys, i-voice over ko na lang talaga to kasi hindi ako pwede mag-video dito guys na nagwo-work din. Mahirapan tayo dahil. So ngayon, ito na nga yung mga pagkain na andito sa church, and sobrang daming pagkain na naman guys. Sobrang daming gulay, mga fruits, mga milk and milk products, yogurt, mga whipped cream, mga gatas,
mga berries, saging, mga karne, mga palaman sa tinapay, mga bread. Sobrang dami talagang pagkain guys na andi dito ngayon sa church. And it was also Nico's first time na pumunta dito guys at makita ang lahat ng to. Siya din is nagulat ganito karami ang nakokolekt ng church. Itong week lang na to guys ha, isang araw lang to guys. Ganito karami ang mga pagkain ang natatapon ng mga groceries guys because this doesn't pass to their quality assurance anymore, kaya andito ito. And it's a good thing na napupunta ito sa church because churches here in Finland are also giving away those food to those who need them. So there will be a queue of people outside today na tatanggap ng mga pagkain na ito. So ang gagawin lang namin is i-repack lang namin siya or ilalagay yung mga pagkain doon sa mga bags. And yung mga pagkain guys na pwede pa siyang tawag nito magamit, yun lang talaga yung or pwede pang makain, yun lang talaga yung pinamimigay ng church. Like example, may mga gulay, tapos mayroong mga sira, tinatanggal namin yung mga sira guys, tapos pinoportion namin siya para magkasya siya sa lahat. Of course, lahat ng mga basura guys na nanggagaling dito sa mga pagkain na to is importante na i-segregate din. Kaya marami kami mga basurahan na ginagamit na for segregating the basura. Ayan. So, first time talaga ni Nico and nakakatuwa guys because he was also very amazed and felt really good nung nag-prepare kami ng mga pagkain na to guys or nung nagyako na kami or tawag na mag-distribute na kami ba. Ayan. So, na portion na siya lahat guys. Yung mga bags is puno na talaga siya ng mga pagkain and lahat yan is it will be a big help sa family na makakatanggap nito. So for today's food bags, ang prepare namin was 140 bags but we needed to add extra kasi nga meron pa mga dumating na late guys and meron pa kami mga pagkain na natira na ni-reserve namin para dun sa mga tao na darating ng late. Yan pa. Yan is sa labas lang yan ilalabas. Lahat sa labas ilalabas. Sa labas lang yan lahat ilalagay. Puno yan guys. Ito mga cheeses. Pastela ng mga cheeses. Tapos na kaming magbalot guys. So ngayon, papating na rin yung mga tao. And si Nico pabalik na rin dito kasi sinundo niya si Anika. Hello guys! So tapos na yung mga pack ng mga food and Nico helped as well. It was very nice. Tumulong din siya. Ayun. How did it feel, Daddy? It's really very nice for help other people. Like you're not you are not waiting for something in return. It feels good, right? Me, it's for like a volunteer work. I mean, it's very nice. It's very nice. There were so many people on the queue today and we prepared 145 bags of food. Usually guys, it's only 120 but we noticed that this time parami na ng parami yung mga tao na pumupunta sa pila. Kaya napaka-importante talaga guys na hindi talaga magaksaya ng pagkain. Grabe. Pero pagod na pagod yung balikat ko but it feels good na we're able to help. So Nico as well like help in packing and distributing the food. It was so nice guys. Yeah. But we were also able to get something from there, some of the leftovers. And I'm gonna show it to you later guys pagdating namin sa bahay. Punta muna kami sa ukay-ukayan kasi kailangan kong i-fill yung mga table namin. It's actually snowing right now. Nagsusnow guys. So andito na kami sa ukay-ukayan. Mag-aanom na kami, re-refill ng aming table dito kasi weekend ngayon. And marami talagang namimili basta weekend. Tutuwa si Anika guys kasi nagsusnow. Tapos sobrang daming tao talaga guys basta weekend dito. Yan. Ito na tayo sa ukay-ukayan. Guys, andito na kami ngayon sa bahay and ito na yung bag namin na nanggaling sa church. Yung mga kinuha ko guys or yung mga dinala ko dito sa bahay is yung mga tawag nito,
Yung mga pagkain na natira lang doon. So, isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo ano-ano itong mga nauwi ko sa bahay na libre galing doon sa church. Alright guys, andito na kami ngayon sa bahay. And ito na yung bag namin na nanggaling sa church. Yung mga kinuha ko guys or yung mga dinala ko dito sa bahay is yung mga tawag nito, yung mga pagkain na natira lang doon. So, isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo ano-ano itong mga nauwi ko sa bahay na libre galing doon sa church. So, isa-isahin na natin guys. Nag-jacket ako kay Tugnaw. So, meron tayo ditong Kaura Spelty Mary Suwala. Parang snack siya guys. Pwede rin itong i-dip sa tawag nito? Yung cheese. Ayan. So, meron pa akong last week guys, yung cheeses na nanggaling sa church, hindi ko pa yun nagamit. So, gagamitin natin today. And meron tayo ditong Kerma Mantelipula, Laskiais Pula, or shovel buns, ang tawag nila nito. Maraming ganito guys, dito sa Finland ngayon, kasi magtatalwi loman na. And ito yung usually na kinakain ng mga tao dito. Isa sa mga buns nila. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong mocha pala. Ito siya guys, hindi pa ito expire. Actually, ako ang nagbalot nito kanina. Sa akin din napunta. Hindi pa ito expire, but the thing is, nasira na yung kanyang packaging, kaya andun ito sa church. So, andito siya sa loob ng plastic. Tapos, saan yan? Meron tayo ditong Nam Kakao Donitsi. Yan. Tapos, meron tayong chicken, guys. Ito is yung chicken in malaking box ito, but nirepack nila, pero may mga sobra. Dalawa ang binigay sa akin. Lutuin ko to sa oven today. Tapos, meron tayong tomato soup. Ayan, tomato soup. Saan ka, guys? Abre dahil sa rep, oh. Kuha siyang cheese. Ayan, tomato soup ito guys. Tapos meron tayo ditong cheese. Cheese ito, Castella Chili White. Pwede mo pang charcuterie mamayang gabi. Mag charcuterie. Ako masig gamay lang good guys. Tapos, saan mo siya? Ano ka diha? Uy, no, don't eat a lot of cheese na kasi we're going to eat pa. You will be very full. Tapos meron tayong Maito Cacao, 3. Tikman ko to guys kasi ito is chocolate drink man ito guys. Parang ano ba? Sitaw ka na. Chucky. Lami kay guys. Maito Cacao. Tapos meron tayo ditong Bravo snacks. Ito guys, nuts. Ayan, nuts. Tapos, meron din tayo ditong mga yogurt. Actually, marami itong yogurt guys. Bigyan siguro si, Elise tsaka si Carlos nito. 3 ang nakuha ko. Hindi, 6 guys. 6 pieces ng yogurt. Ayan. Ito pa yung 3. So, 6 pieces ng yogurt. Ayun. And then, ano pa? Meron tayong mga Marabuna chocolate. Marabuna chocolates. Sus, daghan po niya ako nakuha ba? Sobra rin ni guys. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 chocolates. Daddy, we have 15 chocolates. No need to buy chocolates. Never pa talaga ako bumili ng chocolate guys sa store. Kasi meron kasi talaga kami dito sa bahay na pwede namin makukot-kot na nanggaling sa Haviki o kaya nanggaling doon sa church. Tapos yung mga chocolates na pinadala din ng kapatid ko galing ng Denmark, meron pa rin. So, laging sinasabi ni Nico na iwasan namin ng sweets. Pero palaging may dumarating na sweets. Ayan. So, meron tayong mga chocolates. Ayan. So, bibigyan ko siguro dito si Carlos and Elisa.
Pero si Carlos kasi hindi siya mahilig sa sweets, guys. So, isa na lang siguro. Tatanungin ko si Inday. Pero yeah, yun lahat ang mga nakuha ko ng libre doon sa church, guys. And, kakatuwa kasi sobrang daming taong natulungan. 145 bags ang nabigay. 140 yung pinipare namin, but we need to make extra 5 bags kasi meron pang dumating na late. And yung mga pagkain na natira doon, guys, is lahat yun is pinamigay. And kung ano yung natira doon sa loob, yun na lang din ang para sa amin yung sa mga volunteer. So ngayon, guys, inuuna na talaga namin yung mga tao na nasa pila. And the other day pala, kinausap ako ng isa sa team leader kasi may mga Pilipino na pumipila doon. Tapos ang nangyari, by one time na nangyari na nakita ng napuri or ng kapitbahay kasi doon lang din sa church malapit nakatira yung Pilipino. Ang ginawa niya is tinapon niya yung mga pagkain na nanggaling doon sa church. Tapos yung laman is mga potatoes, yung mga tinapay, dark bread, mga ganyan. Doon sa same bag. Yung bag na ganito na nanggaling sa church, itong white na bag. Tinapon niya doon sa bio waste. So, ang plastic na ito, guys, hindi siya pwedeng gamitin for bio waste kasi ito is hindi ito nabubulok na plastic. Make sure na tanggalin mo yung pagkain doon sa bag, sa plastic. Dapat diretso mo siyang ilagay doon sa bio waste na bag. And may mga bio waste din talaga na bags dito. Like sa amin ang ginagamit namin is paper. And meron din yung isa na para siyang plastic but it will melt in the long run. So parang biodegradable siya na plastic. Ayun. And yun nga, since maraming tinapay and may mga potatoes doon, kaya sabi ko na it's not a good thing na ganun kasi nga kahit kami dito sa bahay, guys, napaka-precise ni Nico na i-separate yung mga basura namin na yung plastic is plastic lang, tapos yung mga bio waste lang. Tapos yung mixed waste lang. Kasi ganito ang nangyayari. Ang bawat building or bawat apartments, nagbabayad yan sila, guys, ng fees sa basura. So ngayon, kapag yung plastic mo is puno siya ng bio waste, but yung plastic na ginamit mo is hindi siya biodegradable and itatapon mo doon sa bioyate or sa bio waste na basurahan, hindi na kasi yan i-segregate dito, guys. So, ang mangyayari, kung merong plastic doon, lahat yon as mapupunta siya sa mixed waste. And mixed waste dito sa Finland is very expensive. It costs a lot of money kasi nga, it takes a lot of time and a lot of energy and money to decompose that one or para i-prosesuhin siya para maging safe siya for the environment kasi nga mixed waste na siya, guys. Meron na siyang biodegradable plastic and other stuff, kaya ganon. So ang sabi ng team leader sa akin is kung pwede ko ba daw kausapin na kung magtatapon ng basura is separate. Tapos kung meron sila mga pagkain, kunwari pupunta sila dun sa pila sa church, kung pupunta sila sa pila and kukuha sila ng bag, and kung meron silang mga items doon sa bag nila na hindi nila gusto, like example yung mga dark bread, yun talaga, guys, dark bread or potatoes or anything na hindi nila gusto, pwede nilang iiwan doon kasi naglalagay kami ngayon ng extra boxes doon sa labas ng church kasama ng mga ibang extra items na hindi na namin magkasya sa bag. Pwede nilang ilagay doon para makuha siya ng ibang tao na may gusto kasi aaminin din naman natin talaga na kahit ako nung pagdating ko dito sa Finland, basta dark bread hindi talaga ako kakain kasi nga iba yung lasa niya. Hindi yung tinapay na nakasanayan natin na matamis dyan sa Philippines. Iba pa rin yung pandesal. Pero mas healthier naman talaga yung dark bread. Pero yun nga kasi hindi natin nakasanayan pa yung lasa. Kaya hindi natin siya kakainin. Kaya masasayang siya. So anong gagawin mo pagdating mo sa bahay? Kung wala ka namang kakilala na gustong kumain ng tinapay na yon, ang gagawin mo is itatapon mo siya sa basurahan, di ba? And you got it for free and then itatapon mo siya. So parang hindi naman siguro na hindi ka nasasayangan or ano. Pero sayang talaga siya, guys, kasi marami din kasi ang pumupunta ngayon sa pila sa churches na
gustong makakuha pa ng food. Like last weekend guys, yung mga pagkain na nakuha ko for myself, ginusto kong ibigay na lang din kasi meron pang mga dumating na mga tao na hindi pa sila nakakuha ng bags. And wala na kaming food doon na available. Kaya kanina nakita talaga ni Nico gaano kaimportante yung trabaho ng church, ang pamimigay ng pagkain ng libre. Kasi nga lahat ng trabaho na ginagawa sa church guys, those are free and hindi kami binabayaran. The only pay that we get is like if we were able to get something extra there. But yung gasolina, yung effort ng mga tao na pagkuha ng mga pagkain, tapos yung pagbigay ng oras na pagbigay ng mga pagkain sa mga tao guys, malaking bagay yun and malaking gastos yun kung tutuusin. But those are voluntarily na ginagawa ng mga church members. Kaya napakasayang kung kukuha ka ng pagkain tapos hindi mo gusto, and then if you don't like it, you will just throw it to the garbage bin. Plus, you will mix it with the plastic. Ayan, so it's not a good thing. So what happened was that somebody threw that items there in the garbage bin, and then yung sumunod sa kanya, which is the kapitbahay, tiningnan niya yung bag and there were potatoes. So, she took the potatoes kasi yung potatoes is okay pa naman. Kaya tinanong ako ng team leader ko na kayo ba mga Filipino, hindi ba kayo kumakain ng potatoes? Sabi ko, kumakain. Bakit hindi? Pero kasi guys, the thing is, bawat household talaga, iba-iba kasi talaga tayo ng what you call this one? Pagkain. So, iba-iba tayo ng gusto, ganyan. Kaya siguro, hindi ko rin alam anong reason, but tinapon nga doon. But, ang ginawa ko today is that sabi ko, ang gagawin ko na lang is, I can tell them na ganito na lang ang gawin, na pwede nilang piliin yung mga hindi nila gustuan, yung gusto nila, para yung hindi gusto, iiwan na lang doon para makuha pa siya ng ibang tao na gusto kumuha ng pagkain na yon. Which is good. So, sinabihan ko rin yung ibang Pilipino na kakilala ko na kung pupunta sila and meron silang hindi gusto, is pwede nilang iwan. O kaya ibigay na lang. Kasi nga guys, before, ang ginagawa lang talaga na bags is 120 bags. 120 bags ng food lang ang ginagawa. Pero ngayon guys, ang ginagawa na is 140 at least. Kasi nga, padami ang mga tao na pumupunta sa pila. Tapos, towards the end na nga guys, pagpatapos na nga, may dumadagdag pa. Kaya kami po sa sulod, magkarakarami, nagmamadali kami na magbalot pa ng mga pagkain para sa mga humahabol pa. Kasi hindi din namin ma-anticipate kung ilan kasi yung tao na pupunta on that day. Kasi wala naman siyang by appointment. Basta pumunta ka lang doon and everybody is welcome. It doesn't mean na ibang yung religion mo. If you're a Christian, you're not a Christian, you don't have any religion. It doesn't matter guys. Basta pumunta ka lang doon and pumila ka, you will get definitely a bag. But the thing is, if you are going there, tapos kukuha ka ng pagkain and then what will happen is that tatapon mo lang pala. It doesn't make sense because even here in Finland, guys, this is Nordic country. Marami pa rin mga tao na hindi nakakakain ng sakto, guys. Kasi nga marami din na naghihirap dito. Mahirap ang buhay dito. Nagtitipid ang mga tao. But sometimes people think na it's okay, bibili na lang ako ng ganito, itatapon ko to, bibili na lang ako. Pero sana iniisip natin na kung itinapon ko itong tinapay na to, meron pa sigurong tao na may gusto nito, 'di ba? Sayang, kaya wag talaga tayo mag-aksaya ng pagkain, guys. Kasi kami dito sa bahay, lahat talaga, guys, is kinakain talaga siya, kinukonsumo talaga namin kasi nga sayang, napakasayang, and napakarami pa ang pwedeng makinabang. Alam niyo yun. Tapos, alam niyo, yung bawat tapon mo, that means pera yan siya, guys. So, isipin din natin yung, hindi lang yung para sa atin, para din sa iba. And I know, most of you will agree to this na bawal talaga mag-aksaya. Kasi nga, alam niyo naman ang buhay din dyan sa Pilipinas. Napakahirap din talaga. And,
Mahirap talaga mag-budget, guys. Alam na alam ko yan. Kasi ganyan ang nararanasan palagi namin ni Nico before. But now that we are consuming food from the food waste, like from the Havi Kiruwaka, or from the free food na natatanggap ko sa church, is na malaki ang natitipid talaga namin, and makakaginhawa ka talaga. Actually, today, dumaan pa kami ng store, but the only thing that we bought is cheese, some cheese, and yung ano ba yun, gatas, and yung taco na pack. Yun lang ang or yung spice, taco spice. Yun lang ang binili ko. But alam niyo yung kung magtatapon tayo, it's not really good. Plus, nagtatapon ka na nga ng pagkain, tapos yung pambalot ng pagkain, which is plastic, napon mo rin yun sa bio-waste. It doesn't make sense. Bio-waste nga yun, so it means na ang itatapon mo lang doon is bio lang talaga, hindi mo siya haluan. Kasi guys, kapag nagtapon kasi tayo ng maraming basura, hindi natin sinegregate yung basura, hindi natin practice yung proper segregation, it will add up, guys, sa carbon dioxide, or is it carbon monoxide? Hindi ko na alam ano ba. Which carbon is it? Is it carbon monoxide or carbon dioxide? Yeah, yun nga. Carbon dioxide nga siya, guys. Like, example, sa landfills, they can produce a lot of, like, tawag nito, gases, which is carbon dioxide, is one of them. Ammonia, sulfides, methane, carbon dioxide are one of the most concerns na, mga gases na napoproduce sa mga landfills, guys, when you throw a lot of things. Kaya nga, importante talaga yung segregation. So, hindi lang pagtatapon ng pagkain, guys, or saving the food ang ginagawa natin, iniisip natin. Pati din yung mga paghahalo-halo ng mga basura. Kasi alam ko dyan sa Pilipinas, wala talaga, meron tayong segregation, guys, pero hindi tayo ganun ka, alam mo yun, hindi tayo ganun ka, basta hindi tayo ganun ka stricto. Meron siguro, hindi naman pwede nating lahatin. Meron siguro mga families na ginagawa yun. But alam mo yung halo-halo, dito kasi guys, hindi kasi pwedeng ganun. And sa amin, ginagawa din talaga namin yung part namin. Kasi kung hindi mo ikaw mismo sa sarili mo gagawin yung part mo na ultimo pagtapon ng basura, hindi mo siya ayusin, hindi ka rin nakakatulong, diba? Which is not good. But sinabihan ko naman sila na ganito, hindi naman in a bad way, guys, of course. This is just like a concern because hindi naman sila lang. Of course, yung sa iba kasi sinabihan din, pati yung mga Ukrainians, guys, and yung mga ibang lahi na andoon. It's just that ako lang yung pwede magsabi sa kanila in Filipino. Kasi yung iba, Russian naman yung language nila. Sila din ang nagsabi doon. Hindi lang naman yung mga Pilipino ang sinabihan. Lahat actually ang sinabihan. It's just that yung mga Pilipino na pumipila doon sa pila is hindi sila nakakapag-finish nga. Hindi nila naiintindihan. But hindi din nila naiintindihan yung Russian na pagkakasabi. And yung mga kasamahan ko, guys, hindi rin sila marunong mag-English. Kaya through me, ako ang nagsabi sa kanila. But I think I delivered it in a nice way. It's just that up to them how they will accept it. Kasi for me, guys, it's not a bad thing. But it's just like, you know, we need to be concerned next time when we get something. And I was happy, guys, na naintindihan nila. Kasi may mga kuya tayo doon na andun sa pila today na kumuha sila ng pagkain or food bags, which is very good kasi nakita ko sila na, guys, na kinuha nila yung mga dark bread sa bags nila and nilagay nila doon sa boxes na nilagay namin, which is very good. And I really appreciate those guys na nakaintindi. Hindi naman kasi mahirap intindihin, 'di ba? Hindi naman siya mahirap na hindi din naman siya masakit o ano ba, kasi yung iba kasi may isa akong sinabihan and he took it differently, but I was just so calm na sinabi ko and I wasn't angry, hindi naman ako galit, hindi naman ako pero sinabi ko lang na ganito ang gawin natin para hindi siya masayang. And I'm so happy na yung mga tao na andun sa pila today, yung mga Pilipino na sinabihan ko, they understood me. And depende lang talaga paano mo siya ipaunawa sa tao. But yun lang naman, concern lang naman yun. Kasi kung ikaw mismo ang
magbibigay ng pagkain and itatapon ko lang, hindi ka matutuwa, di ba? And yun nga, halo-halo ang basura, it's not really good. But actually guys, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Overall, it was a good day. Did you have a good day, Daddy? Yeah, it was a good day. And Nico also like packed some goods there, guys. And so amazing kasi sobrang dami talagang pagkain na napunta sa church. And so amazing na yung mga kasamahan ko doon, guys, is mga matatanda sila halos. It was just me and Nico who were the youngest doon, guys. Kasi mga 60s na sila halos pataas doon, guys. Yung mga kasamahan namin na nag-prepare ng mga food bags. And wala po itong bayad sa amin, guys. The only thing that we get is the pleasure of helping, and whatever that is left, yun lang po ang magiging pwede namin maiuwi. Yun. So, kasi before, ang ginagawa, yung mga volunteers, pwede kaming kumuha. Pero ngayon, binago nila, which is very good. Kasi nga, unahin muna natin yung mga tao na andun sa pila. Kasi kami naman, pwede naman namin mabili din yung sa Havikiruwa Kapayka, or pwede naman, meron naman kaming pagkain sa bahay. Pero yung marami kasi dito sa Finland ngayon, guys, yung mga Ukrainians, they went through war, kaya napunta sila dito sa Finland kasi nga wala silang matirahan, and they really need a lot of help. Hindi lang naman sila, pati din yung ibang lahi, guys. May mga iba't ibang lahi din na nagpupunta doon, like mga from Iraq, from Pakistan, mga ganyan, mga Pilipino, may mga Russians din, guys. So lahat sila, guys, kailangan nila ng tulong, and we will try to help as much as we can. Kaya din, tayo na tinulungan, we will also try to help in our own little way. Kahit man lang pag-separate ng basura, which is very good na yun, guys. Napakalaking tulong na yun. Hindi mo man, wala man magsabi sa'yo ng salamat, but you know, you did your part. That is a lot of help already. And it's always appreciated. Hindi man sabihin sa'yo na yung diretsahan na maraming salamat, na-appreciate kita kasi ganito ang ginawa mo. Makikita mo yan, there will be a return of it, guys, na alam mo yung sa environment, maayos yung paligid, ganyan. There will always be like something in return na matatanggap mo, kahit kaunti man yan, maliit man yan na bagay. Yun lang naman, guys. Thank you so much, guys, for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans, and Lindeman Outdoors, yung channel po ni Nico. Ingat po kayo palagi, and we'll see you again next time. Hey, hey!